This portion is brought to you by Mercury Drug. Nakasisiguro, gamot ay laging bago. Ngayong umaga sa Generation RX. Maliit na pangangatawan, maging ang boses. Ano kaya itong sakit na kahawig ng isang duwende? Ating alamin mula sa isang eksperto. Kaya na siguro na-award sa akin yung most outstanding barangays. Number 1 po yung peace and order. Minarkahan at kinatakutan. Pugad daw ng kriminalidad sa bansa, alamin natin ang katotohanan sa lungsod ng Tondo, Manila dito sa Bay Barangay. Meron kaming pinakabago ngayon, ang tinawag namin Dinosaur Waterfalls Island. Muli nating pasyalan ang Jed's Island Resort sa Kalumpit, Bulacan. Ang tiwalang ito sa bawat produkto ng Whirlpool ay nagmumula at technology found in every product that we manufacture. I am very much confident that I am very strong and healthy because of the Trabuca. Makabagong bitamina para sa makabagong henerasyon, aming ibabahagi. Dito sa Red Cross 143, ituturo namin sa inyo ang wastong pamamaraan ng pagsagip buhay ng mga nalulunod. Ang pagtulong at pagsagip sa sakuna sa karagatan. Tuturo sa atin ng Surf Life Saving ng Red Cross 143. Magandang umaga sa ating mga kabarkada. Ako po ang inyong resident doctor, si Dr. Bong Casis. At pag-uusapan po natin ngayon ay isang napaka-importante, although hindi pangkaraniwan na kondisyon. Ito po ay tungkol sa dwarfism, yung mga taong masasabi natin medyo kinulang po sa sukat at tangkad. At kami pa rin po ang magbibigay sa inyo ng hitik na impormasyon at praktikal na gabay tungo sa tamang kalusugan. Dito lang sa mas pinalakas na Generation RX. Dok, 12 years old na po ako, Dok. Pero yung kapitbahay po namin, 30 years old. Pero mas malaki pa po ako sa kanya. Ano pa po ba papayo niyo sa akin, Dok? Maraming salamat sa tanong mo, Iho, tungkol sa iyong kapitbahay. Yung dwarfism kasi ay isang kondisyon na ang adult height ay mababa sa 147 centimeters o kaya ay 4 feet and 10 inches. So, hindi naman sinasabi na porke ang isang tao ay mababa sa 4 feet 10 inches ay dwarf na agad siya. Kasi meron naman dyan na maliit kasi maliit ang kanyang parents. Kasi yung dwarfism, siya ay hindi isang sakit talaga, kundi siya ay isang kondisyon na ang dahilan ay mga sakit. Merong mga 200 medical conditions na pwedeng mag-cause ng dwarfism. Kaya dapat alamin natin kung anong talaga ang dahilan kung bakit siya ay may dwarfism. Ang dwarfism ay talaga may dalawang klase, no? Meron tayong tinatawag na disproportionate dwarfism at meron naman tayong proportionate dwarfism. Pag disproportionate dwarfism, ibig sabihin noon may parte ang isang tao na malaki, meron namang ibang parte na normal. Kaya ang pag nakita mo itong taong ito, meron talaga siyang abnormality sa kanyang kaanyuan. Pag sinabi naman natin na proportionate dwarfism, ang ibig sabihin nito ay yung taong ito ay lahat ng parties niya ay usually ay maliit pero proportionate. Ang usual cause noon ay yung abnormality sa ating pituitary gland. Yung pituitary gland ay isang endocrine gland na nagpo-produce ng mga hormones. Ang isa sa pinaka-importanting hormones na pinoproduce niya ay growth hormone. Kaya ang napaka-importante lang dito, which is also treatment, kailangan unang-una magkaroon ng positive attitude ang isang bata sa tulong ng kanyang mga magulang, sa tulong ng mga community, at sa tulong na rin ng lahat ng nakapaligid sa kanya.
para matanggap niya. Kasi pwede namang sila maging normal. In fact, kasi yung mga achondroplastic people, usually normal ang kanilang intelligence. No? Kaya pwede rin silang maging doktor, pwede silang maging abogado, inhinyero, at pwede rin silang mag-asawa, no? Kung gusto nila. Kaya talagang okay lang ang achondroplastic. So sa mga magulang, kung napapansin ninyo na talagang ang development ng inyong anak ay medyo mabagal, pag naagapan, ang inyong anak ay magiging normal din. At ang ating tag photo ngayong araw po na ito ay tungkol sa outdoor cooking o yung mga nagtitinda sa kalye na niluluto ang kanilang mga paninda doon lamang po sa kalye. Kinakailangan po mag-ingat kayo sa inyong paninda. Number 1, kinakailangan malinis ang supply nyo, lalong-lalo na yung langis. At syempre, kasama na rin po dito yung exposure na inyong paninda sa mga elemento, lalong-lalo na sa mga langaw at iba pang mga insekto para naman makasigurado po tayo na yung mga suki nyo na bumibili ng inyong pagkain ay safe sa mga sakit. Kami pa rin po ang inyong kabarkada sa Generation RX. At laging tandaan, live healthy, travel light, and have a happy weekend.